Nakatitig sa kisame si Amber, nag-iisip kung paano maiiwasan si Vanessa. Mahirap iwasan ito dahil desidido at tila desperada itong maangkin siya nito. Inaamin niyang maganda naman ito at maaaring madala siya sa tukso kung hindi siya makapagpigil. Kapag nangyari iyon ay may magbabago. Natatakot siya sa mangyayari, tinatanong niya ang sarili kung paano kung hindi siya makapagpigil at may mangyari sa kanila ni Vanessa. Kung hindi sana dumating ang babae sa buhay niya ay hindi siya magkakaganito. Nais ba talaga nitong wasakin ang pagkakaibigan nito at ng asawa niya? May pagtingin ba sa kanya si Vanessa, o katawan niya lang ang habol nito? Naalala naman niya si Darren na kaibigan niya. Naalala niya ang kinuwento nito sa kanya. Hindi talaga siya makapaniwala. Bakit sila pa ang napagdiskitahan ni Vanessa kahit alam naman itong may asawa at pamilya na silang magkakaibigan? Napakuyom siya ng kamao sa galit. Gusto niyang magwala. Gusto niyang pawiin si Vanessa sa buhay nila para maging maayos ang lahat. Ngunit hindi niya yun magawa. Iniiwasan niya ito pero lumalapit naman ito sa kanya. Wala pa rin siyang kawala. Naguguluhan na siya. Inan niya ulit ang cellphone niya at tinawagan ang number ni Vanessa na agad din namang sinagot. Hindi siya nagsalita. Hindi niya rin narinig na nagsalita si Vanessa kaya kumawala siya ng buntong hininga ulit at nilagay sa tabi ang cellphone. Tumagilid siya ng higa upang yakapin sana ang asawa niyang si Cornelia ngunit bago pa niya yun magawa ay gumalaw ang kanyang asawa. Han, gising ka pala. Kinuha niya ang binti nito at pinatong niya ito sa kanyang binti. Inilapit niya rin ang ulo nito sa kanyang dibdib. Han, may problema ka ba? Wala naman, Han. Kung may problema ka, sabihin mo lang sakin, baka makatulong ako sayo. Wala akong problema, Han. Okay, sabi mo. Bigla namang pumintig ang alaga niya dahilan para maramdaman nito iyon sapagkat magkadikit sila. Ano yun, Han? Nagising ako, kami pala. Nagising ako pati yung junior ko. Ang naughty mo talaga. Baka naman, Han, ano, siya? I want to feel your hand. Inalis niya ang kumot na tumatabon sa katawan nila. Sinadya niyang tawagan si Vanessa upang marinig nito ang mangyayari sa kanila ni Cornelia. Narinig naman ni Vanessa ang kanilang usapan ni Cornelia at tatawagin na sana nito ang pangalan niya ngunit hindi nito na ituloy ng makarinig na ito ng mga ungol. Nainis ito at nagalit dahil parang pinamukha at sinadya pa ni Amber na ay parinig ang ginagawa nilang mag-asawa. Mabilis na naiwaksi ni Amber ang suot ng kanyang asawang si Cornelia. Kapwa nakangiti ang mag-asawa sa isa't isa. Kahit ilang beses na nating ginagawa ito, you're still tight, Han. Han, malapit na ko, sabay nilang naabot ang kasukdulan. Mahal na mahal kita, Han. Samantala, nanginginig naman sa galit si Vanessa, hindi niya malaman kung bakit pinakinggan pa niya ang ginagawa ng mag-asawa, inggit na inggit siya sa kaibigan niya dahil sa nangyari. Inis niyang in-off ang cellphone niya at saka malakas na itinapon ito sa mesa, napasigaw rin siya ng malakas sa sobrang inis, sa hindi malamang dahilan ay naluha siya ng bahagya. Pag-ibig na talaga itong nararamdaman ko sa'yo, Amber, ba't mo ba pinaparamdam sa'kin na kahihirap mong abutin? Sa kabilang banda naman, masayang magkayakap ang mag-asawa. Ano mang gawin sa akin ng Vanessa na yun, hinding-hindi ko ipagpapalit ang asawa ko. Kung dumating man ang araw na maakit nga ako at matukso ng babaeng yun, sa huli ay ang asawa ko pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. Mahal na mahal ko si Cornelia. Han, magbakasyon kaya tayo soon, kapag hindi na tayo busy. Sige, Han, matagal na rin tayong hindi nakapagbakasyon, pero hindi natin alam kung kailan pwede, matatagalan pa yata bago mangyari yan. Sa bagay, ang dami rin kasing gawain sa bangko, sa office ko rin naman, ang daming gagawin. Napatulala nga ako minsan sa dami ng gagawin, pero okay lang yun, ganun talaga, para rin ito sa atin. Nalulungkot talaga ako minsan, Han, hindi natin masyadong nakakasama ng napakatagal ang mga anak natin. Gusto kong dalhin si Mora sa office para makasama ko siya. Magkamukha kasi kayo, pero hindi pwede. Ako rin naman, gusto ko ring dalhin si Fiona sa opisina dahil kamukha mo siya, pero hindi pwede. Teka lang, Han, CR muna ako saglit. Sure, iniisip niya kung ano ang naging reaksyon ni Vanessa sa pakikinig nito sa cellphone. Hiling niya'y sana ay tigilan na siya nito. Araw ng Sabado, kapwa walang trabaho ang mag-asawa,
nagpunta sila sa bahay ng mga magulang ni Amber kasama ang kanilang dalawang anak. Nais lamang nilang bisitahin ang mga ito dahil matagal na rin noong huli silang bumisita. Dahil wala rin namang gagawin si Manang Dory sa bahay ng mag-asawa, nagpaalam din siya kay Cornelia na umuwi na muna ng probinsya upang kamustahin ang pamilya niya. "Good thing you thought about this, hon, miss ko na sila." Dinugtungan pa ni Amber ang kanyang sinabi ngunit sa isip niya lamang ito, baka magpunta na naman sa bahay natin yung Vanessa na yon at kung ano pa ang gawin. "Miss ko na rin sila kaya mas mabuti na rin ito, maybe next time, we'll visit my parents naman." "Oo naman, dumating na rin sila, sus, ang gentleman naman ito, kaya ko naman." Inaamin niyang hanggang ngayon ay kinikilig pa rin siya sa mga kilos ni Amber sa kanya na parang nanliligaw pa rin ito sa kanya. "Siyempre, dapat lang, hindi ako magsasawang gawin sa'yo kahit maliit na bagay." Agad silang sinalubong ng mga magulang ni Amber, binati nila ang mga ito at nagmano. Nagulat naman ang mag-asawa pagpasok nila sa bahay dahil may mga dekorasyon at marami ring pagkaing nakahanda sa mahabang mesa sa kusina. "Ano pong meron, ma?" "Wala naman, we just prepared something para sa pagdating ninyo at ng mga apo namin." Sinenyasan pa nito si Cornelia na kung pwede bang buhatin si Fiona. Siyempre naman, Maria binuhat na rin ng ama ni Amber ang apong si Morris. Kita ng mag-asawa kung gaano kasaya ang mga magulang ni Amber nang buhatin ang dalawang bata na nagigising na. Dumating na rin ang ilan pang mga bisita sa bahay na kamag-anak lang ni Amber, kaya naman nagsimula na silang maghapunan. "I've heard from Darren's parents that Darren has a new secretary na raw and it seems that there's something about her. She seems strange." Natigilan naman si Amber sa pagkain nang marinig ang pahayag ng kanyang ina. Sigurado siyang si Vanessa ang tinutukoy nito dahil nakita na niya ito noong magkasama silang dalawa ng kaibigang si Darren sa restaurant. "Strange, bakit naman po?" "Ay, oo nga, tama ka, Mama, si Amber ang panganay sa kanilang dalawa. I was with my friends last time and nakasalubong namin si Kuya Darren na kasama ang isang babae at driver ni Kuya. Nagkausap kami saglit and I noticed how that girl glared kaya hinila ko si Kuya Darren to ask him kung sino ba yung babae." "So secretary niya yun?" "Yes, Papa, and Kuya told me nakakaiba raw po talaga yun. He confessed to me na parang inaakit siya nito one time in his office kaya he told her secretary na kapag ginawa niya ulit yun kay Kuya Darren, he will fire her out of the company." Hala, ang daldal ko na. Ayaw pa man din itong ipasabi sa iba, sabi ni Kuya, "Peace." Si Cornelia naman ang nagtanong, "So what happened next, Jasmine?" Tumigil na yung secretary sa ginagawa nito kaya nasa company pa rin siya and secretary pa rin siya ni Kuya Darren, but, sabi pa nito na binigyan pa ng diin ang pagkakasabi ng huling salita. She stopped luring Kuya Darren nga pero ibang guys naman sa company ang pinupuntirya nito. Parang natameme naman ang lahat sa nalaman, hindi nila lubos maisip na may ganoon pala sa kumpanya ni Darren. Tahimik naman si Amber at mas lalo lamang siyang naiinis kay Vanessa. Lihim pa siyang napasmirk dahil hindi rin niya inakalang gawain din pala ito ni Vanessa sa ibang mga lalaki, hindi lang sa kaibigan niyang si Darren, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin pala sa mga lalaking nasa kumpanya ng kaibigan. Vanessa po ang name ng secretary ni Kuya Darren. We were about to leave na that time but sumingit po kasi yung secretary kaya nakilala po namin ang pangalan ng isa't isa. Nagulat naman si Cornelia sa sinabi ni Jasmine. Sinasabi niya sa kanyang sarili na sana hindi si Cornelia na kaibigan niya ang tinutukoy ni Jasmine ngunit sa hindi niya maintindihang rason ay kinakabahan pa rin siya na baka ang kaibigan nga niya ito. Kung nagkataon, apelyido niya De Villa, I hope hindi ang kaibigan ko. How did you know that, ate? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cornelia at sinakluban ng langit at lupa, hindi naman siya nakaimik. Napakurap na lamang siya ng 2 beses nang ikawin ni Jasmine ang kamay nito sa tapat ng kanyang mukha. Yeah, I know her. Napasulyap pa siya kay Amber at binigyan lamang siya nito ng isang half smile at sinasabi rin ng mga mata nito na huwag masyadong intindihin. Kinagabihan ay nagkausap ang mag-asawa na magkatabing nakahiga at magkayakap sa kama. I still couldn't believe na nagawa ni Vanessa ang akitin at tuksuhin si Darren. Parang nagkaroon pa siya ng stress dahil sa kakaisip sa nalaman niya. Sabihin mo sa kanya na tumigil ka na, hon, kaibigan mo siya. I know her, hon,
She always does what she wants to do. Napagsabihan ko na siya noon but she didn't listen to me. Sana nga lang ay mapigilan ko siya this time. Buti sana if those men ay mga single but if kasal at may pamilya, hindi na maaari yun. Believe din ako kay Darren, he managed to fight, after all, yan naman talaga ang ayaw niya. Hindi ba? He doesn't like a person who lures a married person. Sana katulad ako ni Darren, minsan na rin siyang naakit sa mga ginagawa ng babae sa kanya. Nakagawa pa siya ng kasalanan at muntik nang may nangyari sa kanila ni Vanessa nung gabing sinundo niya ito at hinatid sa kondo, buti na lamang at napigilan niya ang sarili at nakauwi. Hindi ko talaga alam, hon, kapag nangyaring may mang-akit sa iyong babae. Kinabahan naman si Amber sa biglaang pahayag ng asawa niya. Huwag na huwag kang magpaakit, hon, ha? Oo naman, ikaw lang ang tanging makakaakit sa akin, makita nga lang kita, naaakit mo na ako. Sa kabilang dako naman, naisip ang muli ni Vanessa ang magpunta sa bahay ng mag-asawa, ngunit napakunot na lamang siya ng noo nang makitang walang ilaw sa bahay ng mga ito. Dinukot naman niya ang kanyang cellphone sa bag at tinawagan ang kaibigan ngunit hindi ito sumasagot dahil naka-silent mode ang cellphone nito. Ang numero naman ni Amber ang kanyang sinubukang tawagan ngunit bigo pa rin siya dahil naka-silent mode din ang cellphone nito. Walang nagawa si Vanessa kundi ang mainis, sinipa pa niya ang halaman sa labas ng gate kaya naputol ito at natamba. Hindi man lang ako in-inform ni Cornelia na wala pala sila rito sa bahay nila, nag-aksaya lang pala ako ng oras. Narinig naman ito ng dalawang babaeng dumaan sa kalsada sa tapat ng gate at bahay ng mag-asawang Henres kaya nagbulungan ang dalawa. Tinawagang muli ni Vanessa ang numero ng mag-asawa. Napalingon pa siya sa dalawang babae at tiningnan ang mga ito ng masama nang mahuli niyang nakatitig ang mga ito sa kanya. Bakit? Matare niyang sabi sa dalawa kaya tuluyan nang umalis ang dalawa dahil baka mapaaway pa sila nang wala sa oras ngunit naglakad naman si Vanessa upang sundan ang dalawa. Are you really sure na siya yun? Baka nagkamali ka lang? Sure ako, Bes, siya yung secretary ni Sir Darren, doon ako nagtatrabaho kaya alam ko. Tumikim naman si Vanessa kaya halos mapalundag ang dalawang magkaibigan at lumingon sa likuran nila, namilog na lamang ang kanilang mga mata nang makitang nasa harap na nila ang babaeng kanilang pinag-usapan. So ako nga yung pinag-usapan ninyo, ano ngayon kung ako nga ang secretary ni Sir Darren, is there any problem with that? Masungit na tanong ni Vanessa sa dalawang babae, nakataas pa ang kanyang kilay at naka-crossed arms din. Hehe, wala naman. We were just talking about you if ikaw nga yung secretary ni Sir Darren. Yeah, she's right. We are in the same company, yan ang sinabi ko sa kaibigan ko. Haha, nagpaalam na rin ang dalawang magkaibigan kay Vanessa at nagmadaling umalis. Sabi ko sa'yo, siya nga yun, so totoo nga talagang nang-aakit siya ng mga lalaki sa company nyo even sa boss nyo. Yeah, kalat na nga yan Ewan ko lang if alam niya ba yun. Naibaba ni Vanessa ang kanyang cellphone matapos marinig ang ilang usapan ng dalawang babae, nagtataka siya kung paano ito kumalat at kung bakit hindi niya alam ang tungkol doon. So what? Nagtungo na lamang din siya sa bar malapit sa kanyang kondo. Nakauwi na rin ang mag-asawang Henres kasama ang dalawang anak sa kanilang bahay sa Maynila. Tila malakas naman ang pang-amoy ni Vanessa at naisipan niyang magpuntang muli sa bahay ng mag-asawa. Tatawagan na sana muna niya ang kaibigang si Cornelia ngunit nakaisip siya ng kapulyahan at nais niya ng may kaunting excitement kaya sa huli ay si Amber ang naisipan niyang i-text. Pinalitan muna niya ang pangalan ng lalaki sa kanyang cellphone bago niya ito i-text. Kay Baby Amber, Hi, baby, anong meron? Nakauwi ka na ba? Napadukot naman si Amber sa bulsa nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone. Wait lang, anak, may babasahin lang si Daddy, sabi niya sa anak na lalaking si Morris na ngayon ay nakaupo sa sofa sa living room. Agad namang kumulo ang dugo ni Amber sa sandaling mabasa ang text ng babae sa kanya. Hindi nakasave ang numero ni Vanessa sa kanyang cellphone ngunit nakilala niya agad ito dahil sa paraan ng pag-text nito. Nakita rin naman niya ang text ni Vanessa sa kanya noon. Ibabalik na sana niya ang cellphone sa bulsa niya dahil ayaw niya itong replyan ngunit nakatanggap ulit siya ng text mula rito. Punta ako sa bahay niyo now, miss na kita,
don't you dare come to our house or else I'll tell my friend to fire you out of his company. Pagka-send ni Amber sa message ay silent mode niya ito saka binalik sa bulsa at binuhat ang anak na si Morris. Nagpunta pa siya sa labas ng bahay upang i-check kung nakasara ba ang gate. Pagbalik na sinara rin niya ang pinto sa harap ng bahay. Umakyat din siya sa taas, hiniram niya ang cellphone ni Cornelia upang off sana ito pero chinek niya muna ang call history baka tumawag na ang matalik na kaibigan ng asawa niya. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi ito tumawag. Nagulat naman siya nang tumawag bigla si Vanessa sa cellphone ni Cornelia kaya mabilis niya itong inend at pagkuhan ay in-off din niya ito. May call or text ba, hon? Wala naman, hon. Pagkuhan ay nilagay niya sa mesa ang cellphone ni Cornelia. Dinukot din niya ang kanyang cellphone at nilagay sa tabi ng cellphone ng asawa. Sa kabilang banda naman ay umuusok ang ilong ni Vanessa sa inis at pagtataka. Tinatanong niya ang sarili, ibig sabihin kaibigan niya si Sir Darren. Naalala naman niya yung araw na kumain siya sa restaurant ni Amber, si Sir Darren pala yun. Napapaisip naman siya kung tatanggalin nga siya ng kanyang boss kung sakaling sabihin ni Amber ito kay Darren. Tinatakot lang yata ako ni Amber, ngunit ang ikinakunot naman ng kanyang noo ngayon ay kung bakit siya binabaan ni Cornelia ng tawag. I think there's something strange, Amber. Akala mo maiisahan mo ako, nagkakamali ka, nagpalit siya ng suot, kung kanina ay hindi ganoon kakita ang kanyang kakinisan, ngayon naman ay bakas na bakas ang kagandahan niya. Hindi niya alintana ang lamig sa labas, sa isip niya ay bahala ang mga makakita sa kanya, wala naman siyang ginagawa, kung sino man ang maakit sa kanya habang rumarampa siya sa daan ay problema na nila yun. Nasa gate na siya ng bahay ng Henrez. Tinawagan niyang muli si Cornelia ngunit hindi ito matawagan, sinubukan naman niya si Amber ngunit bigo rin siya. Pinagtripan ba ako ng mag-asawang ito? Pagkuhan ay pinindot niya ang doorbell. Masaya namang nagkukwentuhan ang mag-asawa sa kanilang kwarto habang kapwa nakahiga at kasama nila ang dalawang anak. Nasa tabi ni Amber ang anak na lalaking si Morris samantalang nasa tabi naman ni Cornelia ang anak na babaeng si Fiona. Natutulog ang dalawang bata habang banayad ang pag-uusap ng kanilang mga magulang. Walang humpay ang pagpindot ni Vanessa sa doorbell, hindi niya natiis kaya sinabayan niya pa ng malakas na sigaw, Cornelia, ako ito, si Vanessa, I'm here, Amber, narito ako. Ngunit hindi siya narinig ng mag-asawa, kung sakaling marinig man ito ni Cornelia ay tiyak na papapasukin niya ang matalik na kaibigan subalit kung si Amber man ang makarinig nito ay hindi ito papapasukin ni Amber. Nakapansin naman ang kaunting mga taong napapadaan sa tapat ng bahay ng Henrez kaya nagbulang-bulungan ang mga ito. May kaugnayan sa babaeng kanilang nakikita na sumisigaw sa labas ng gate habang walang tigil sa pagpindot ng doorbell. May isang ale naman ang lumapit kay Vanessa at huminto sa 2 metro ang layo ang pagitan. Ito ay isa sa mga kapitbahay ng Henrez. Hoy, napalingon pa si Vanessa sa direksyon ng boses na narinig. Anong, hoy, babae, hindi mo ba alam na maraming tulog sa mga oras na ito? May mga trabaho pa kami bukas at gigising pa kami ng maaga tapos narito ka at nagsisigaw na parang baboy na humihingi ng pagkain. Mas mabuti pa, tumigil ka na at umuwi ka na sa inyo. Istorbo, matapos sabihin yun ng ale ay aalis na sana ito ng mapansing may iilan palang mga kapitbahay ang nakasaksi. Tatanungin sana nito ang mga ito ngunit humirit naman si Vanessa kaya napabilang ang tingin ng mga tao kay Vanessa. Takpan nyo kaya yung mga tainga nyo, at saka anong pakialam ko kung madyay gising kayo, di problema nyo na yun. Nagitla naman ang ale at ang ilang tao sa inasal ni Vanessa. Hindi nila inasahang ganoon ang sasabihin nito. Kumulo naman ang dugo ng isa pang ale kaya tumabi ito sa aleng nagsermon kay Vanessa kanina. Hiha, huminahon ka, hindi ka tanggap-tanggap ang ganyang ugali dito sa lugar namin, maaaring tulog na ang Henrez kaya hindi ka nila naririnig, bumalik ka na lang ulit bukas. Oo, aalis na ako, kawawa naman kayong mga geraang, bye. Walang modong buwelta ni Vanessa sa katiningnan ng masama ang mga aling sumermon sa kanya at umalis na namumula ang mukha sa galit. Abat sira ulo yata ang babaeng yun, hoy, bumalik ka ritong Bruhilde ka. Hayaan mo na ang babaeng yun, Mare, baka mainitin talaga ang ulo nyon.
Sige, kakausapin ko ang mag-asawang Henrez, bukas, halika, balik na tayong lahat sa pagtulog. Han, sigurado ka bang walang gulo sa labas? Parang may gulo. Wala yan, tulog na tayo pero bago yun, kiss muna. Good night. Si Vanessa naman ay nagdala ulit ng lalaki sa kanyang kondo, sa kwarto at bahay pa nga ng lalaki iyon nangyari. Tinuloy nila sa kondo ni Vanessa ang naudlot na kaganapan ng araw na iyon sa silid ni Enrique. Vanessa, gusto mo bang maging girlfriend ko? Pwede pero not now. Why? Ayaw naman sabihin ni Vanessa na may gusto siya kay Amber kaya naghanap siya ng ibang isasagot kay Enrique, saka na kapag nasa edad na 30 na ako, sulitin ko muna habang 29 pa ako't single. I never thought na ganyan ang isasagot mo. Well, okay naman. I'm still free pa rin when you turn 30. O baka naman may iba kang gusto kaya ganyan ang rason mo at ayaw mo lang sabihin sa akin, hindi niya ito sinagot at tinitigin lamang ang mukha nito. Oh, why, okay ka naman sana, Enrique pero wala akong feelings sa'yo. Si Amber ang gusto ko. Umiling na lamang siya at hinalikan si Enrique sa mga